Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, another interesting topic! Bakit kailangan mong ibenta ang iyong dividend stocks? Pag-usapan po natin! Welcome back! Ayan! Sell your dividend stocks! Okay, no? Ayan, kasi guys, no? Value investing channel po tayo. We practice value investing. At alam naman po natin, pag sinabi pong value investing po, no? Ang isa sa pinakamalaking sinasagot po niyan ay alam po natin kung ano ang bibilhin natin at kailan natin bibilhin ang isang investment opportunity, no? Kasi ang concept po ng value investing is very easy or simple. Hindi easy, simple, no? You want to buy good and strong company when it is undervalued, no? Pero ang hard question po na nangyayari po sa atin, no, na mahirap po talagang sagutin is when to sell your stocks. Kahit po si Warren Buffett, pumapalpak po kung kailan mo dapat ibenta ay yung stock. At marami po sa inyo ay dividend investor. At tinatanong po ninyo, kailan po ninyo ibebenta ang inyong dividend stocks? Sasagutin po natin ngayon. Alright, no? Kasi bigyan ko po ng example do kung bakit pumalpak si Warren Buffett, no? Way back in early 2000, no? Around 2002 or 2003, bumili po si Warren Buffett ng $500 million worth of PetroChina. Napakadaling investment po, no? At kung hindi po ako nagkakamali, hinold niya yung company niya for a few years and he made 8x, 8 times 8 ang kanyang pera. Wow! 500 million naging 4 billion. Kaya lang po, palpak pa rin po si Warren Buffett. Kasi nung binenta niya at 8x at 4 billion, umangat pa rin po yung stocks, lumipad pa rin po yung stocks. Right after that, for the next 1 or 2 years, lumipad pa rin po yung stocks na to, no? So malaking pera pa rin po ang nawala kay Warren Buffett kahit na kumita po siya, no, ng pagkalaki. Ito po ang nagsasabi po talaga sa atin na napakahirap po talagang sagutin on when to sell stocks, kasi kahit yung the great Warren Buffett ay hindi pumapalpak pa rin po dito, no? So pag-usapan po natin itong when to sell. Ayan, no? First of all, bago po natin pag-usapan yung when to sell, pag bibili po tayo, kailangan po ang binibili po nating stocks is something that we want to own almost forever. Wag po yung bibili tayo ng stocks na balak nating hawakan lang for a few months or for a few years, no? This is not efficient. Hindi po ito efficient way of investing and investing our time, no? Kasi po, kailangan po, ang tinitingnan po natin, no, is strong company ang gusto po natin bilhin, no, na maliit lang yung debt, maganda ang management, maganda ang negosyo. Kailangan po yung dalawang ito nandyan, na magaling yung management at maganda yung negosyo. At nakikita natin ang laki-laki ng growth niya, no, moving forward, maganda, may growth siya talaga for the next few years or decades to come, no? Kasi po mas efficient po pag ganon, if it's something na ganyan na binibili natin, na growing for the next for so many years or decades, no? Kasi mas efficient po yun, kasi hindi nyo po kailangan maghanap ng new opportunity every few months or every few years, no? You buy once and then wala na. Antay ka na lang ng antay for years or even decades ng profit mo, ng kita mo. Antay ka na lang ng antay. Para yung mga dividend investor po sa atin, antay na lang ng antay ng dividends po natin, no? Kasi solid yung nakuha natin at growing, no? Ayan. And then kasi nga, if your business, no, continues to grow, kung nakita mong mag-grow yung business talaga, no, for the foreseeable future, syempre yung price po niya sa stock market will keep on rising, and pati po yung dividends po niyan will keep on increasing, no? Okay, maliwanag po ba? So always have in mind to buy stocks that you will hold almost forever. But sometimes, no, kailangan mo talaga mag-sell. So ang tanong, kailan ka mag-sell? Ang unang reason na sasabihin ko po sa inyo is pag nakikita po ninyo yung opportunity cost kumakatok na sa pinto po ninyo. Ano po yung ibig sabihin opportunity cost? Nawawalan ka na ng pera, no, by way of opportunity cost. Kasi halimbawa po, yung stock na hawak-hawak po natin, no, after for how many years na hawak po natin, nag-mature na po yung company. It becomes matured, hindi na po siya fast growing na
business, no? Halimbawa, dati nag-grow siya ng 10% pataas, 10-15% year over year. Ngayon nasa 4 to 7% na medyo bumagal siya ng konti, no? So bumabagal yung stock na hawak mo natin, and then may nakita tayo bagong stock, magandang stock, no? Maganda din yung management, maganda din yung business. At tapos nakikita natin for the next 5-10 years mag-grow ng at least 10%. O bagong stock, syempre kailangan isip-isip tayo kasi mas mabilis yun yung hawak natin ngayon mabagal tapos yun mas mabilis, mas maganda, no? So baka po pwede na po natin ilipat yung funds natin dun sa mas bagong company na nakikita natin mas mag-grow ang pera po natin, no? Kasi wala naman po marriage contract pag bumibili po tayo ng stock, no? Hindi ka madedemanda pag binili mo yan. Para salawahan, no? Pag pinagsawaan mo na yung stock, lilipat ka na. Pwede po yun sa investing, no? Of course, no? Pero ganun po talaga pag may nakita ka mas maganda, mas okay, di ba? Di lipat na po tayo. Pwede po yun, no? Kasi kesa naman po nagtitiis tayo na mabagal na yung growth ng stock natin, meron namang ibang mas maganda, no? So yung opportunity cost po, ang tawag po doon, no? Next naman po, you expect the dividend to drop. Minsan po, no, pag binabantayan po ninyo yung business, yung mga reports po niyan, nakikita mo na nababasa mo na, naaamoy mo na, babagsak yung dividend. Ayan na. Kasi po, dividend investing is something na very, very hot. Mainit po ang dividend investing, no? And so, investor po, lalo na mga dividend investor, they hate it. Kaya po nila hinahawakan yung dividends niyan, inaasahan nila yung pera. So, they hate it pag yung dividend suddenly nag-drop, biglang bumagsak, no? Kasi may mga tao po na umaasa sa cash flows ng dividends, no? And also, ang mga tao po na they are into dividend investing, emotional po yan pagdating sa dividend yield, no? So kapag magdadrop po ang dividend yield po talaga, magdadrop, babagsak ang dividends po, mag-expect na po tayo na magpapanik po yan at marami pong mang-iiwan po sa stock po na yan, no? So kaysa po na antayin nyo pa na mag-drop pa yung price sa market, no? Huwag mo na pong antayin na mag-drop pa yung dividends, no? Huwag mong antayin na mag-drop yung dividends at mag-drop yung price sa market. Hindi mo kailangan antayin yun. Unahan mo na sa papaanong paraan. Bantayan mo yung negosyo. Hindi po yung chart, hindi po yung price chart, yung negosyo. Bantayan po ninyo. Nauuna po yung negosyo bago po yung reaction ng mga tao. Sundan nyo yung annual report. Sundan nyo yung quarterly report. So, amuyin ninyo yung nangyayari sa negosyo. Yung reports na yan ang magsasabi po sa atin kung magbabago na ang ihip ng hangin, no? And kapag naramdaman na po natin doon sa pagbabasa natin ng annual reports, ng quarterly reports, no, na bumababa talaga yung income and free cash flow, no, at may problema talaga yung company, at yung problema na yan medyo magtatagal ng ilang taon, isip-isip po tayo kasi baka pag-iwanan po ito ng mga tao, ng mga dividend investor, masasaktan po tayo. Baka po hindi niyo po kayanin pag namula po yung stock po ninyo, no? So, pwede na po unahan niyo kaysa antayin niyo pa bumaba yung stock price yan, bumaba yung dividend yan. Unahan na po natin, no? Pwede na po nating ibenta po yan for the meantime. At pag na-recover na po, kung nag-recover na yung business, no? Nag-alisan na, dinump na ng mga investor, later bumagsak yung price at nag-recover yung business, pwede na rin po tayong bumalik po dyan, no? Mag-buy in the dip tayo in the future. Pero sa ngayon, kung nakita mong pasama talaga yung lagay at talagang may problema siya talaga, pwede na po nating iwanan for the meantime, no? Okay, next topic naman po, overvaluation. Sobrang mahal na nung stock, no? Ayan, pag masyado na pong mahal yung stock, halimbawa, nabili mo siya dati, no? 5 years ago, nabili mo siya low PE, no? Mababa utang, mababa ang PE ratio, so mura-mura mo siya nadali talaga, no? Pero ngayon kasi sobrang mahal niya, grabe na yung mahal niya, no? Parang sa tingin mo, hindi niya talaga deserve yung price na yun. Baka naman po, pwede na po nating ibenta yan at palitan natin ng ibang nakikita natin na cheaper stocks. Pero take note lang po, wag pong basta-basta ililipat ang kahit na kung sakaling overvalued na po ang company, no, huwag niyo pong basta-basta ililipat sa ibang cheap stocks. Kasi baka yung cheap stocks na ipapalit mo, pangit. Tapos yung hawak-hawak mong stock, baka naman maganda. So kapag sa tingin mo, strong pa rin ang growth ng company mo, kahit overvalued, baka pwede mong i-hold muna. I-hold mo pa rin yan. No? Kasi mag-grow pa yun. Kung nakikita mo mag-grow po yan at maganda pa yung growth trajectory niya, kahit overvalued, baka kailangan mo panghawakan pa rin po
for the meantime, no? Kasi minsan baka yung ipalit mo na cheaper stocks baka pangit. Baka wala namang ibubuga yan in the long term, no? Doon tayo sa may ibubuga talaga, yung pangmatagalan, no? Example po dito, yung Costco. O hindi po yung Costco Capital ni Lucio ko. Yung Costco po sa US, no? Lagi po na example po ito na medyo overvalued po ang Costco sa US sa ngayon. Pero ang dami pong investing expert na nagsasabi na malayo pa ang talagang i-grow ng company na to. Kaya kahit na overvalued po siya, sabi nga ni Charlie Munger, no? Hindi niya ibebenta ang Costco niya kahit na overvalued kasi nag-grow pa eh. Maganda pa ang growth eh. So hold on muna siya, no? Yun, take note lang po, no? Ayan, no? Another thing na you need to consider is risk tolerance changes. Nagbabago po ang risk tolerance po natin, no? As individual investor, no? Maaari po ngayon, growth investor ka today. Growth investor ka, no? Pero nagbabago po ang objectives natin through time. Halimbawa po, pag tumatanda na po tayo, siyempre, habang bata po tayo, iba po ang pag-iisip namin. Habang tumatanda tayo, maaaring gusto natin baguhin ang ating strategy, no? Na dati, capital growth talaga ang gusto natin, lumaki na lumaki ating pondo. Of course, pag tumatanda na po, ang gusto naman po natin, capital preservation. Gusto natin may preserve yung capital, no? So, nagbabago. Ayan, no? So, change stocks in your portfolio from growth to something na defensive plus dividend. So dati kung growth ka, so kung nagbabago na po ang edad po natin, this is something na pwede nating i-consider, no? Na from growth, maging defensive po tayo plus we get into dividend stocks, no? Yung mga utilities, yung mga ganyan, no? Malakas magbigay po ng dividends din po yan at very very defensive kasi po kahit ano pong mangyari sa mundo, kailangan natin ng kuryente, kailangan natin ng tubig, hindi po naapektuhan po yan hindi basta-basta tinatamaan po talaga ng economic downturn sa mga utilities. Sample lang naman po, no? So we may want to change, no, from growth to defensive plus dividend. So maybe a good time, no, na i-trim down po natin, no, ang ating growth stocks, no, at ilipat natin unti-unti to something defensive and dividends, no. Another consideration po, no, when to sell our stocks is change of confidence. Nagbago na po ang confidence natin sa company, no? Kasi po ang company po, tandaan po ninyo, no, a company is a living thing. Buhay na organism po ang company. Humihinga po yan, may buhay po yan. At parang pong tao, tayo po, no, through time, nagbabago po ugali natin, nagbabago karakteristik natin. Ang daming nagbabago po sa atin. Ito lang nagbago. Dati may bangs pa ako nung araw. Ngayon, wala na po akong bangs. So kita mo, makintab na nagbabago po talaga tayo. Ganon din po ang company. Ganon din po ang stocks. Nagbabago po talaga yan. Through time, no? So, sa pagbabago po ng company po na yan, maaaring magkaroon ng reasons na gusto mo na siyang ibenta kasi hindi na siya yung stock na fall in love ka dati. Dati na in love ka sa kanya kasi ito yung mga qualities ng stock na yan. Talaga antitindi pero ngayon nagbago na siya, no? So pag nagbago na, baka pwede na po nating palitan, no? Mga example lang po, change in management. Minsan pag nagbabago yung management, sometimes, no, signal na po yan na napalitan. Palitan na po natin, switch na po tayo. Halimbawa, iba po ang pagpapatakbo ng original founder versus sometimes papamana sa anak. Minsan, no, iba na po yung pagpapatakbo ng anak. No? Example lang naman po ito, hindi ko po sinasabing laging pangit ito. Minsan naman po yung mga anak well-trained or mas marami po silang growth ideas. Pero sample lang po, minsan nagbabago ang management at wala na po tayong confidence, no, doon sa bagong management, pwede po nating ibenta, no? Another thing, no, nagbago na yung competitive landscape. May mga bagong pumasok na competitor na talagang kinain tayo at disruptor yung competitor at yung company natin na sa tingin natin mapag-iiwanan na syempre, isip-isip po tayo, no? Ayan, sometimes dumadami ang utang, ganun po, no? O yan. Or other problems na nakikita natin at nawalan na po tayo ng confidence sa stock. It may be, no? Kaysa antayin mo pa na mag-drop ang price niya sa market, no? Pwede natin unahan kasi kung nakikita na nawawala talaga ng confidence, this is something na pwede natin consider to sell our stocks. Ayan, no? In conclusion na po ng topic natin na yun, no? Always have in mind when we buy a stock to hold it forever. Mapili tayo kung anong stock ang binibili natin. At pag binili natin, ang gusto natin forever kasi nakikita natin strong yung company. Malaki pa ang ego growth niya. Parang jet yan, no? Parang eroplano, lilipad ng lilipad, tataas ng tataas, no?
Yun ang gusto natin, no? And selling is hard. Mahirap po talaga magdesisyon kung kailan, no? Magbenta. So dapat binabantayan po talaga natin yung business and yung market environment. Ano nangyayari sa market, no? And mag-a-adapt po tayo accordingly. At yun lang po ang kwentuhan natin ngayon. As always, disclaimer, lahat po tayo kwentuhan lang po, no? Entertainment lang po tayo, general education. Do your own research before making any investing decision. Yan. Alam nyo na po yung mga disclaimer. Like, subscribe, share the notification bell. Kwentuhan tayo sa comment section. God bless po sa inyong lahat. To God be the glory. Salamat, Lord, for another video. God bless sa inyo. Happy investing. Bye-bye!